Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan naman natin ang mga may init na issue sa lipunan. Ako po, grabe ho itong nangyayari ho dito sa dito sa issue ni Vico Sotto sa mga media. Nako, alam mo, Vico Sotto, matagal na po sinasabi ni Mocha Uson yan. Sa katunayan, may post nga si Mocha Uson dati dyan yung mga prostitute. At yan ang kinagalit ng mga bayarang media. Alam naman natin yan Nagalit sila noon kay Mocha kasi tinawag ni Mocha ang prostitute. Tapos ang ginawa nila, kaysa sinabi nila, bakit yung sinasabi yan? Isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi yung prostitute na yan. Tapos eventually, unti-unting lumalabas na totoo talaga na napakaraming prostitute, di ba, sa ating bayan. At eto na nga, isa nga hong banat ho ni Vico Sotto ngayon ay talagang, ayoko na lang pero sinabi 10 million daw. Grabe naman bayaran yan. No wonder pagkasikat ka talaga. Nako. Pero alam nyo mga kababayan, meron akong alam. Hindi lang po media. Nako po, marami kahit po mga vlogger ngayon, bayaran na rin talaga. Kaya nakakatakot talaga mga kababayan. Iba ho ang level na mga nagbabayad ngayon sa sa mga pati vlogger basta lang kaya nga alam mo ako nung isang araw actually nung mga natutulog ho ako, bigla akong napapanood yung mga tanso vlogger. Hindi ko magets bakit ko kaya napapanood tong mga animal na to. 'Di ba out of nowhere lumalabas sa feed ko. Tapos may mga nakikita tayo sponsored. Sabi ko, hayop to mga vlogger ngayon Itong mga anti-Duterte vlogger, sponsored ang kanilang mga post. Tapos nung habang akin pong itong chinecheck, napagtanto ko, sabi ko, bakit ang tatangan nila, yung mga argumento nila pang bata, pang prep, as in, ang pangit talaga. Sabi ko, ganito na ba yung vlogging ngayon? Iniisip ko naman yung mga Duterte vloggers naman iilan lang naman yung doon na medyo sablay. Alam na natin kung sino yung mga sablay na yun, yung mahilig sa chismisan. Pero yung mga talagang lehitimong Duterte vlogger, ang tatalino ng kanilang mga argumento. Yung mga lehitimo di ba ho? Pero hindi ho yun ang puntirya natin dito. Pero sinasabi ko lamang po, yung talaga mga lehitimong Duterte vlogger, matatalino. Pero yung mga tanso vlogger, naku po, pambihira. Sakit sa bangs. Hindi ako nagbibiro. Ang sakit sa bangs, para bagang wala ba kayong alam? Bobo ba talaga kayo? Kasi ang ginagawa nila, nagko-comment lang sila, bumabanat lang sila ng bumabanat, o binabash lang nila yung mga Duterte vloggers. Kung hindi man Duterte vlogger sa binabanata nila, yung mga followers. So sabi ko, bakit ganun ang vlogging ninyo? I mean, sana kung mambabash kayo, i-bash ninyo yung supposedly mga government official na sumasablay, yung mga quote-unquote kumakampi sa mga Duterte, di sana magbibigay kayo ng magandang argumento laban sa kanila kung kayo ay pro-Marcos. Pero hindi. Ang pinupuntirya ninyo, yung mga vlogger. Sabi ko, bakit kaya yung mga vlogger yan? Kaya ang inutos sa kanila ng kanilang mga amo, yung mga vlogger ang puntiryahin? Tapos nung aking pong pinanunood, sabi ko, wala. It's either aanuhin nila sa itsura, aanuhin nila sa pagkain, ganun ho yung kanilang estilo ng pagbablog. Sabi ko, napakabobo naman itong mga tanso vlogger na ito. Di ba? Ang tanong ko nga doon, sadya na ba talagang bobo kayo? At puro ang pinipuntirya lang ninyo yung mga Duterte vloggers? O sadyang wala lang talaga kayong mai-content kay Marcos? Kasi si Marcos talagang, asan na ba siya? Ano ginagawa niya? Ganun Alam mo, noong unang taon ni Marcos, yung hindi pa umaamin yung iba na nabudol sila, pag tinanong mo yung mga tao, ang sagot nila bakit parang hindi mahagilap si Marcos? Pero Marcos loyalist pa rin sila nun
Parang hindi siya maano. Ano ba ginagawa niya? Hindi namin maramdaman, di katulad kay Tatay Digong. Nararamdaman namin yung programang ginawa ni Tatay Digong, yung mga kanyang mga binago o inayos, di ba? Sa loob-loob ko nun, antayin nyo. Darating din yung panahon, talagang aalis na kayo dyan. Sa kampo ng mga, ewan ko, sabi nga ni ni pangalan nito, si Tori, mga pangit. Kampo ng mga pangit. Titingnan ninyo bakit ganun? Walang ginagawa. Kaya naman din, kung hanggang ngayon, kung titignan ninyo yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger, kung titingnan ninyo, wala talaga silang makontent. Magko-content lang sila yung awayan ng mga Duterte vloggers. Yan lang yung kaya nilang i-content. Yung parinigan ng mga ibang vlogger. Yan lang yung kaya nilang i-content. Kasi nga, yung kanilang understanding about government, about politics, about process ng mga ginagawang hearing o di kaya mga batas na ginagawa, hindi kayang matarok ng kanilang pag-iisip. Mga bobo talaga. Hindi, totoo. Kasi paano ka ba naman magdi-discuss kung yung isip mo talagang limited, di ba? Mahirap mag-discuss na limited ang isip mo. Napakahirap nun. Ganyan po kasi yung mga loyalista na, bakit ko ba nakikikwento ho ito? Kasi ito may relasyon din dun sa bayaran. Kung yung mga tanso vlogger, bayaran lang yan, kaya ganyan yan, meron din yung mga iba pang bayaran. Ano po yun? Yung mga media. Di umano na bayaran na sinasabi ni Vico Sotto. Panoorin mo natin tong news na ito. Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang batikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Sotto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics. Bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria Tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Sotto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Sotto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Sotto na hindi exact. Malinaw po ito Talagang sinabi niya. Hindi ba alam ng mga media na yon o mga journalist na yon na yung motibo ng isang tao at magbibigay ng 10 milyon para lang ma-interview? May punto siya doon, di ba? I mean, sinong gunggong ang magpapa-interview, bibigyan ka ng 10 milyon? Kung walang ibang motibo yun. Tama, mali. Di ba? Bakit ka magpapa-interview na tapos aabutan mo ng 10 milyon? Wala lang. Gusto ko lang ma-interview kaya bibigyan ko siya ng 10 milyon. Pambihirang buhay. Gago! Ang lupit no? Assuming that Vico Sotto has evidence na meron talagang 10 milyon. Halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Sotto, maaring walang ginawang iligal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broad. Iyan ang palusot kasi. Kung ang mga congressman may mga palusot,
etong mga lintik na mga media. Again, hindi ko sinasabi si Julius Babaw o si Corina Sanchez. Wala akong ebidensya. Si Vico Soto ang nagparinig, hindi po ako. Ang sinasabi ko lang, meron talagang mga bayaran na mga media. Ngayon, kung ganito ang magiging sistema na mantakin mo, 10 million, 'di ba? Tapos sasabihin mo na hindi naman ito for politics, this is just for lifestyle, entertainment, 'di ba? Or anything else, not politics. Iyan ho yung palusot. 'Di ba? Alam na kung yung mga congressman nga hilig magpalusot eh. Ito pa kayang mga magagaling pagdating sa komunikasyon, 'di ba? Marunong din yung magpalusot huya mga yan. Di ba? Ito nga sinasabi na lifestyle daw, di umano. Cast journalists o news personalities. Kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Sino sumagot? Yung producer. Okay. But I mean, again, I'm not saying may binayad kay Corina Sanchez ha. Hindi ko sinasabi yan. Pero ang sumagot yung producer. Maaring wala kayong alam. Pwede kaya na wala lang kayong alam? Pero yung mismong artist ninyo may alam? O merong hindi natin alam. Kaya nga dapat ang sumagot nito si Corina Sanchez. Di ba ho? Again, atin lamang po itong pinag-iisipan kung ito ba ay possible or hindi. Pero ang punto kasi dito, maaring wala kayong alam. Pero yung artist o yung inyong host, hindi natin alam kung meron ba talagang siya, natanggap o wala. Di ba ho? Maaari po bang ganun? Yun ang ituloy natin. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Nako, Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi. Pinag-uusapan sila? Hindi pa naman sila. Wala nga may kakilala sa kanila eh. Para pag-usapan mo, wala. Nakilala lang naman sila nung kumandidato na sila bilang mayor at nakilala sila dahil sa interview nyo. At ineri umano ng walang dagdag Medyo yung palusot, medyo hindi benta. Sorry o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para daw ma-inspire. Okay. Hindi, it's very inspiring ha. In fairness, panoorin niyo yan. Kasi bumili ng sasakyan dahil may payong. Very inspiring, di ba? Bibili ko ng sasakyan bukas dahil sa payong. Hindi kasi alam mo maganda yung payong ng BMW eh. Bili ako ng BMW bukas din. Inspiring yun eh. Isa pang inspiring dyan mga kababayan. Ako? Magiging contractor na lang ako. Papasok ako sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Yun ba yung inspiring?
Hindi, ako ay nagtatanong lang ha. Ako ay nagtatanong lang kasi hindi naman po ako nagsabi na ito po ay may mga proyekto sa gobyerno. Si Marcos mismo, so ibig bang sabihin nun, that is inspiring? Ay, pambihira ka, Julius Babaw, oo. Para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel, natampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamamahayag. Yan yung walang kwentang kausap. Oo. Naalala nyo? Yan yung bawal ka magbigay ng opinion mo. Kailangan tawag doon, magre-research ka pa. Walang kwenta yan, kausap. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain product. Pero mga kababayan, sa simple sabi nila makakaliwa daw ito, sabi nila. I can be a product endorser So, 1 alam minute nyo na. and the next minute I will be a journalist. Dagdag ni Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Ayan ha. So, ito po yung hirit ni Vico Sotto. Alam mo, nakakabilib din ito si Vico Sotto in perlalu ha. Hindi, in perlalu, in fairness mga kababayan, nakakabilib kasi yan ang isang bagay na dahilan kung bakit pinag-initan si Mocha doon ng mga media. Yung mula nung sinabi niyang bayaran ng mga media, prostitute ang media, kaliwat kanan na ang bira ng media sa kanya. Kesyo nagpapakalat ng fake news, kesyo ganito, kesyo tumatanggap pa sumasahod ng ganito kalaki, kesyo ganire, kesyo ganon. Yan marami silang hirit nun kay Mocha dahil sa binigay ng sinabi ni Mocha na prostitute sa mga animal na yan. Tapos, eto ginawa ni Vico. Kaya Vico, medyo mag-ready-ready ka na ha, kasi alam mo naman ng mga media pag pag nagkuntsabahan yan, naku po. Kakaiba ho yan magkuntsabahan. Kaya ingat-ingat ka kasi pag-iinitan ka talaga. Kaya naku po, kaya medyo ingat-ingat ka. Hindi ako, Vico, nahanga ako dun sa katapangan mo na binulgar mo yung ganyan. Ang problema lang dyan, tila nagpaparinig ho yung kampo nito ni Corina Sanchez nakakasuhan ng libel. Hindi naman po ligtas si Vico sa libel. So, tingnan natin kung makakasuhan siya, kung handa ba niyang harapin yun. At kasi pagka kinasuhan ka, libel, papatunayan mo ngayon kung may ebidensya ka. At pag nalaman natin yan, hindi kasi, hindi natin alam. Baka naman may ebidensya si Vico Sotto, di ba? Baka naman may ebidensya siya na talaga namang tumanggap. Although, again, wala pong masama doon ha. Sinasabi ni, mali yung word na walang masama. Walang illegal doon. Morally, maaring masama yan. Ako, sa tingin ko, masama yan. Especially pag kung, kaya nga ang palusot nila, lifestyle eh. Kasi, naturalmente lang naman yung magi-sponsor ka to promote something, promotional of your company. Walang problema doon. O lifestyle, to promote yourself. Kasi, eto nga anong pinopromote ni Vizcaya doon sa interview? Nagpo-promote ba siya ng kumpanya niya? Usually kasi kung lifestyle yan, dapat nagpo-promote ng company. Nagpo-promote ng product. May pinapromote bang product si Vizcaya at that time? I don't know kung pinromote niya ba yung, hindi ko napanood yan Pinomote niya ba yung payo? O baka naman pinromote niya yung mga sasakyan niya? Hindi ko talaga alam. Kanya ba yung sasakyan na yun? Kumpanya ba yun? Yan yung sinasabi natin. Yan yung lifestyle. Pero, sabi nga, after niyang interview na yan, biglang tumakbo ng mayor. So, ibig sabihin,
medyo, sorry Julius Babaw, sabit yung sinasabi mong promotion yan yan ay lifestyle reporting. Medyo sablay yun. That's not lifestyle. Kasi biglang kumandidato. So, ibig sabihin, politika ho, di ba? Ibig sabihin, merong kinaugnayan pagdating sa bayan. Yan yung medyo sablay para sa akin. Para sa akin po medyo sablay po yung ganong klaseng pangyayari. Di ba? Yung magpo-promote ka ng ganyan. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Kahit legally, wala pong pananagutan. Si Corina o di kaya si Julius Babaw, legally, wala pong pananagutan yon. Ulitin natin. Pero, pagdating sa morally, it's just like, if this is true, ito pa alleged lang po ni Vico. If this is true, for me, it is wrong. It's like selling your country para sa akin. Parang nagpabayad ka to promote someone na you do not know. To promote someone na tatakbo at hindi mo alam kung mangungurap o hindi mangungurap. Unless you're really convinced that person is really going to do his job. Ngayon, bigla ka niregaluhan, perks mo na lang yun, bonus mo na lang yun, di ba? Dahil maganda yung pagkagawa mo. O kaya naman siya nagbayad ng production. Pero kung dahil lang ikaw binigyan, tinanggap mo dahil para lang ma-promote, nako, delicate yan, hindi maganda yan. Kailangan siguraduhin mo. Hindi kasi, bakit ba naungkat ito? Remember, the context of this ay yung pinangalanan ni Marcos na marami daw na natanggap na proyekto yung babae na yon, at yung mga proyekto na yon tila masyado o overpriced. Doon sasabit ngayon yung babae kung sakasakaling mapatunayan ng gobyerno natin. Remember, it was Marcos na sabi ko nga di ko magets bakit ang daldal ni Marcos in naming the contractor. Yeah? Pinapangalanan mo para masira sila? O pinapangalanan mo para kasuhan sila kasi may problema? Magkaiba yun di ba? Kasi maaaring pangalanan mo lang para masira lang sila. Kasi alam mo, uso ngayon yan sa gobyerno. Maraming mga politiko ngayon na hinuli, sinira ang reputasyon dahil kakompetensya sa negosyo ng mga opisyal sa gobyerno. Nakakita na natin yan, di ba? Yung kay Tebes, kakompetensya sa gobyerno, tinalo. Kakompetensya naman sa pagsuporta, si Pastor Kibuloy, tinalo rin, binanatan din. Yan ang hilig ng gobyerno ngayon. At marami pa pong mga political persecution na nagaganap sa ating bayan. It is because may negosyo. Halimbawa na lang din yung Pogo. Pinersecute yung Pogo. Akala mo, mga seryoso. Yung mga tao, niwala naman, mamasama yung Pogo. Talaga, maraming crime na nakukumit yan. Hindi ako, against ako sa Pogo. Gusto ko mawala yun. Pumayag lang ako nung panahon ng pandemya because ang mga naglalaro lang nun, mga inchik po, hayaan mo sila maubos ang pera nila. Pero mula nung pagkatapusan ng pandemya, ang naging biktima na itong mga Pilipino. Ayoko na po ng ganyan, di ba? At yun na nga, sumama ang imahe ng Pogo. Tapos, nung tinanggal na yung Pogo, lumago naman yung Pigo, yung sa Pilipinas, di ba? Internal gaming yun sa Pilipinas naman. Ibig sabihin, tinanggal lang yung kakompetensya ng mga inchik para yung mga mambabatas natin o kaya mga government official natin na may negosyo ng gambling ay mamayagpag. That's what happened. Di ba? Dahil sa persecution na ginawa nila. Ngayon, ito yung hindi ko magets Bakit pinapangalanan ni Marcos yung mga kontraktor? Yan ba ay pinapangalanan niya kasi wala siyang pakinabang dun sa mga yon?
O pinapangalanan niya yun dahil talagang galit siya at ididemanda niya kasi walang naidulot na maganda. O, ano sa tingin ninyo? O, hindi ako nagtatanong lang ako sa inyo kasi nakakatakot talaga ngayon eh. Nakakatakot sa Pilipinas. Pagka ikaw nakalaban mo yung negosyo ng kalaban, delicates ka talaga. O. Kaya nga, eto mga kababayan, pagdating mo dito kay hirit ni Vico Sotto, napakaganda ho. Sabi ko nga sa inyo, 2 klase lang ng politiko sa Pilipinas eh. 2 klase lang ng politiko ngayon. Pero syempre may umuusbong na yung pangatlo. Yung 2 klase ng politiko na yun ay yung 1, nangungurap, sila mismo yung nagnanakaw. O number 2, alam nilang may nakawan pero hindi sila umiimik. Totoo, di ba? Pero at least ngayon, may umuusbong na yung pangatlo. Ano yung pangatlo na yun? Yung po yung nagsasalita na. Ibig sabihin talagang umiimik na at sinasabi nilang ayaw na namin ito. Hindi tama ito. O, kaya nga di ba nag-warning, parang hindi naman warning yung sinabi ni Vico eh. Para sinasabi lang niya na hindi nyo ba alam kung bakit magbibigay ng 10 milyon yan? Di ba? Hindi nyo ba alam? Natatakbo yan, kaya yan nagbigay ng 1 milyon. Alam mo, matindi yun Malupit talaga yung ganung klaseng banat ni Vico Sotto. Sabi ko nga, nakakatawa itong batang to. Sana hindi kainin ng sistema ito in the future. Meron tong future eh. No, after halimbawa, after ni VP Sara Duterte, pwedeng si Yorme, di ba? Tapos after nito ni Yorme, 6 na taon, pwedeng hindi ako kasi huwag niyo isipin, kasi alam mo meron tayong problema pagdating sa pananaw natin sa presidente. Ako nakita ko na to nung panahon na tumatakbo si Yorme. Bata pa yan. Bata pa yan. Bakit ba? Required hindi ako nagtatanong required bang matanda ang presidente? Kasi as far as I know, when, ewan ko pagkaalala ko noon, bata pa naman si Lee Kuan Yew noon hanggang tumanda na. Di ba? I mean, hindi po ba dapat ang ating binobotong presidente, yung bata-bata para yung utak fresh pa? Di ba? Nagkataon lang na may magaling tayong matandang presidente na si Pangulong Duterte, pero halimbawa si VP Sara Duterte, baka yan ang dalihin sa kanya in the future. Sabi na, bata pa yan. Ngayon dapat, iba pa. Hindi, alam mo, mukha lang bata si VP Sara Duterte. Kasi press hindi nag-a-addict di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
sarili.